hindi ko po nakilala si Ma'am Marlene, siguro po tambay pa rin po ako. At saka siguro po makakapag-asawa na po ako ng mahalagang po. Pinakilala ni Julie ang Operation Blessing sa kanyang maestra at kanilang binigyan ng ulirang guro ng wheelchair na inaasam-asam. At dahil na rin sa dedikasyon at kagalingang kanyang ipinakita sa pagtuturo, nahirang si Marilyn bilang Most Outstanding Filipino Teacher ng taong 2001 ng Rotary Club of Makati. Ang pangarap ko po paglaki ko po maging teacher po, kagaya po ni Kuya Efren po. I didn't expect that I would be valedictorian of the College of Arts and Letters. It was more like a game, you know? Like if I get a 1.4 GWA in my first semester, I felt, hey, maybe next semester I could go for a higher GWA. The issue of suffering, I suppose, was there because I kept asking God, why? Why me? Why did my father have to die? Why do we have to live this way? Because we weren't really living very well. I grew up in a Christian home. Therefore, I was so exposed to the Bible. I felt that, you know, there's nothing new you can say to me. I've read the Bible. What else is there? In college, with InterVarsity, the approach here is much more holistic. What it really means to have a prayer life, what it means to have a spiritual retreat, what it means to listen to the still small voice of God. The people there really challenged me about the implications of God in my life, what it means to be a biblical Christian, what it means for the Holy Spirit to live in me, for Jesus to be my Savior, my Lord. I started dealing with the issue of poverty, of who I was, the issue of family. I was brought face to face with a Christ who cared, with a Christ who was relevant to the issues. There were times when I wished I had a father I could talk with, a father I could discuss my future with. It was during those times that God, I suppose, would be there for me, would help me think in my meditations, in my prayers, and guide me. Greed is like the main weakness of the impoverished. Yeah, I wanted to be rich, basically. And when as you grow up, you realize that there are other things in life, that other things matter. The importance of relationships, the importance of a clear conscience, the importance of passion to be good, to make an impact in society. Why did I decide to teach? God. That's something I got from InterVarsity, because I've been into counseling as well. I've been exposed to a lot of people who need God, who are desperate, who are hurting. I love what I'm doing. The fact that my life means something, what I say means something, that I am in a position to actually challenge students' thinking, students' values. That God is not just some God, a personal God of a subjective self. That God is the Lord of the universe. God is the Lord of the world. God is the Lord of society, of people, of the earth, of this country. Things may not look so well right now, but we just do what we can do right now as individual persons, as a church, as God's special people. The thing about life is, it's such an adventure.
sometimes you really don't know where you're going. But as long as you know that God is with you, this assurance is just so overwhelming and you're happy. Knowing really isn't very important. You're just there, enjoying the present, and at the same time, looking forward to the little and big surprises that God has in store for your life. We are here at the 161-room boutique resort property of B Resorts dinhi sa Mactan, Cebu. What a perfect setting, partner, to honor a perfect set of people. Walay lain kundi ang atong mga maestra o maestro, mga influencers o mentors sa atong kinabuhi. Speaking of maestro, partner, did you know that October 6 is actually World Teacher Day? Mao na perfect jud kay ang timing sa ato ang episode karong adlaw. O kaganina atong nakita ng istorya ni Joseph Nathan Cruz, who really embraced his calling to teach. Kung tanaw nato, partner, ang iyahang school credentials, pwede siya nga moatog abroad na dili na siya mo teach. So we should be grateful for this kind of people tungod kay he really chose to teach. Yun ang partner. In fact, Joseph Nathan and all the other mentors, mga maestro, mga maestra nagatano ani nga programa, this episode of Kausaban is dedicated specifically for all of you. This tribute also includes the many schools who have dedicated their facilities and teachers to education. Usa na ni mga higala ang Nehemiah School of Opportunities. Atong tan-awon ang kaagi sa usa nila ka estudyante nga si Jason Beronilla. Dito sa Cebu, aming natagpuan ang isang espesyal na paaralan, ang Nehemiah School of Opportunities. Nehemiah is a school inside an orphanage. There's Nehemiah Girls Home and Nehemiah Boys Home. And then most of the students in this orphanage study in the school, which we call Nehemiah School of Opportunities. But we also get students from, or kids from the outreaches where we have feeding. So we brought them in and incorporated them inside. Makulay ang buhay ng mga mag-aaral ng Nehemiah School of Opportunities. Dito namin nakilala si Jason Beronilla. Dahil sa kahirapan sa buhay, ay naging malnourished si Jason. Dahil dito, nagkaroon siya ng mental disorder. Kaya naman hindi siya agad nakapasok sa eskwelahan. Ngayong pasukan, grade 2 pa lamang si Jason sa edad na 18. Pero hangad pa rin niyang matuto. I learn how to read. I learn how to respect others. And I learn how to love God. Sa tulong ng kanyang paaralan, naituro kay Jason ang susi upang abutin ang kanyang mga pangarap. Ang buong pusong pagtitiwala sa Panginoong Jesus. I'm not ashamed going to school. I want to finish my studies. My dream is to be a lawyer. Papasalamat po ako kay Ma'am Marilyn sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. 37 taong nanilbihan bilang isang guro si Francisca Cortejo o Maestra Ikang. Sa napakarami niyang naging estudyante, tumatak sa kanya si Julie. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam ng mualagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo, busa tawag na. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Kinsa may tawo nga naagi pinakadako nga impluwensya sa imong kinabuhi.
I think my family, my parents, good. Because my parents taught me, and I may not be perfectly beautiful, perfectly intelligent, but I was born to be perfectly me, good. Of course, my number one influence was Jesus Christ, who changed my life. And the second one is my youth coordinator in our church, because she has told us to push us to, force us to like reach out to other people in our community. Ray, kinsa may pinakadako nga impluwensya sa imong kinabuhi? Akong pamilya, akong mga igsuon nga nag-eskwela pa. Tapos pamilya nga tuwa sa probinsya, especially itong mga igsuon ako nga gagmay nga napakaroon sa high school. Sila nga ako priority karon nga. Sila gatok muna ako na magtrabaho, magsipag. Who do you think is the greatest influence in your life? It would be my mother. And why is that? Because she was always there for me in every situation that life ever presented to me. Ang dako kay nga tao nga influensya nga nakatabang sa akong kinabuhi is our city mayor. She helps me a lot financially through my children. Iyang gisuportaan ang ilang studies. Hingana na maayo gid kay tanan siya. Ako, number one si Jesus Christ, Ginoo. Ikaduha akong ginikanan. Mao gyud nakatabang na ako pag-eskwela sa college. Akong pamilya, sir. Akong priority sa akong kinabuhi, akong pamilya. Akong tibuok mga kaliwatan. My sister-in-law, because she was first the one who accepted Christ in her life. And she invited us to her church, and also my children, because they are psalmists, no? They invited me to their churches. Di siyempre ma'am kaning among broker. Mao nang nakakat-on mi aning among trabaho ingon ani tungod sa iyang pagdana mo nga maayo sad. I want to be an accountant. But dahil masunuring anak ako, ang gusto ng parents ko maging teacher. And during my second year of college, nagkaroon ako ng Christian professor. Tapos si challenge sinabi na utang na loob. Kung talagang gusto niyong magturo, so go on. Pero kung napili na kayo, kasi kawawa kayo, then kawawa yung magiging estudyante niyo. So talagang nag-struck yung word na yun. So I prayed to God, and God revealed to me that He has a great plan for me, why He allowed me to take that profession. Taong 1990 nang makapagtapos siya sa kursong edukasyon. Sa mga unang taon ng kanyang pagtuturo, nakakadama si Marilyn ng pagkabagot sa pinasok na propesyon. Hanggang isang gabi, nagkaroon ako ng dreams. So, sa dream na yun, nakita ko na sinundo ako ng napakaraming angel. Tapos, dinala ko sa napakagandang place. I know it's heaven. And then, when I looked down, what I saw is dagat siya na apoy, nagliliyab na apoy, and napakadaming tao doon na humihingi ng tulong. Then, certain portion nakita ko yung mga kabataan asking for help. So, parang God gave me that love and compassion. Ang pangyayaring iyon sa buhay ni Marilyn ang nagbigay sa kanya ng panibagong direksyon sa buhay. Ang heart ko na talaga as a teacher, hindi para makilala na the best teacher, kundi magampanan ko yung responsibility, yung mission na pinapagawa sa akin ni God. And that is to really impart something sa mga estudyante ko at ma-guide ko sila sa tamang direction. At makita nila yung destiny nila, that they have a great future. I treat them, not just estudyante ko sila, kundi I treat them as my friend, tapos pwede nila kami maging ate, pwede nila kami maging mami. Kaya pag every time na nakikita ko na napupulpil yung, nabibigyan ko ng direction, nagkakaroon ng enlightenment yung mga bata. So, sobrang joy yung nararamdaman ko. Kabilang si Gwen sa mga natulungan ni Marilyn. Nawalan ng job yung parents niya. So, hindi na siya kayang paaralin dito sa Manila kasi nga, umuwi na yung family sa Cavite. So, yun, kinausap ko rin yung parents niya, and kilala na kasi ako ng parents niya at sobra yung trust nila sa akin. Kaya pinayagan din nila. So, ngayon nasa bahay na siya. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Marilyn sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Mahal ko sila lahat eh. Actually, ayaw ko silang nakikita na hirapan. Kaya every opportunity na pwede akong makatulong sa kanila, not just in material thing, yung encouragement, prayer, parang ginagrab ko yun. Nagpasimula si Marilyn ng isang organisasyon sa Benigno High School na ang tawag ay Youth on Fire. Meron kasi yung vision yung FIRE,
medyo yung faith, yung F stand for faith in God alone. Then I is involvement, that we encourage every student to be involved in their church, in the community, and campus. Then yung R is relationship. Tinuturo namin doon yung right relationship with the parents, with the teachers. Then yung excellent, na dapat excellence in action and attitude. So talagang lahat ng gagawin mo will bring glory and honor unto God. At dahil na rin sa dedikasyon at kagalingang kanyang ipinakita sa pagtuturo, nahirang si Marilyn bilang Most Outstanding Filipino Teacher ng taong 2001 ng Rotary Club of Makati. Nung award na yung pangalan ko, siyempre talagang gulat, hindi ako nakatindig, hindi ko ma-express, hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko. Sobra sigurong tuwa, amazed talaga. Lalo pa akong na-surprise kasi I'm not expecting na I will receive a computer. And siguro that month, a month before that, I keep on praying na God will give me a computer. Kasi naaawa ko dun sa kapatid ko na bunso, candidate siya for honor student. Tapos minsan inaabot siya ng madaling araw para lang makipag-computer sa classmates niya. God is so faithful. Talagang yun yung amazing and greater things. Yan si Marilyn Laluno. Simpleng guro na may malaking pangarap at mithiin para sa mga kabataan. Yung love and concern na nai-share ko sa inyo is the overflowing love in my heart from God yun. Naanababoy na himo or nahatag sa inyong teacher as a way of thanking them? Kini si Julie, she decided to get Maestra Ikang, not a box of chocolates, not a thank you card, but an entire wheelchair. Let's witness this gift-giving all the way in San Jose, Antique. San Jose, Antique. Sa mga lumang larawan na lamang namamasyal sina Julie Plyra at ang dati niyang guro na si Maestra Ikang. Nadulas ang maestra sa kanilang likod bahay at mula noon ay hindi na siya makapaglakad. 37 taong nanilbihan bilang isang guro si Francisca Cortejo o Maestra Ikang. Sa napakarami niyang naging estudyante, tumatak sa kanya si Julie na isa ng konsehal sa kanilang barangay. Bukod dito, siya lamang ang di nakalimot sa tagal na ng panahong nagdaan. Sa hirap at sa ginhawa ay nanatiling nakasubaybay si Julie. Sinasabi niya sa akin, minsan wala daw siyang pera, naubusan. Kasi yan na nga, inuna niya noon yung mga kamag-anak niya. At saka lately, parang siya ngayon ang parang naghihirap. So, nasusympathize na ako sa kanya, naawain ako sa kanya. Hindi nag-asawa si Maestra Ikang. Inaalagaan siya ng isa niyang pamangkin at isang apo. Binubuhat siya ng kanyang apo para makagalaw-galaw sa bahay. Nalulungkot si Maestra Ikang sa ganito niyang kalagayan na sa dapit hapon ng kanyang buhay, wala man lamang siyang kalayaan na makapamasyal at masilayan ang kagandahan ng kanyang kapaligiran. Iisa ang dalangin ni Maestra Ikang sa Diyos. To help me, help my sickness, that is number one. Sinisikap ng Operation Blessing sa pamamagitan ng kanilang free wheelchair distribution program na bigyang tugon ang hinaing ni Maestra Ikang at ng iba pang katulad niyang walang kakayahang makabili ng isang wheelchair. Ipinakilala ni Julie ang Operation Blessing sa kanyang maestra at kanilang binigyan ng ulirang guro ng wheelchair na inaasam-asam. Ngayon, tunay nang nakapamamasyal ulit si Maestra Ikang. Very, very good. I'm very happy. Very thankful. I'm happy talaga na ngayon, kahit paano nakatulong ako sa kanya. Kahit hindi rin ako masyadong malapit na kamag-anak, bilang teacher, naibigay ko rin sa kanya ang kinakailangan niya sa panahon ngayon. Sa Operation Blessing, nagpapasalamat talaga ako sa kanila na silang pinadala ni Lord para tumulong dito sa mga tao, dito sa province natin sa Antique, not only sa Antique, sa buong Pilipinas, no? Daghan na kayong natabangan ng Operation Blessing ang mga maestra sa mga mountains and faraway places diri sa Pilipinas. Pero kung pareha gani ka ni Teacher Ikang na ganahan mo tabang sa Operation Blessing, pinaagi sa inyong mga pledges and support, please feel free to call the hotlines that are now flashed on the screens and we would be happy to receive ang inyong mga pledges. Daghan patag mga nindot nga istorya diri lang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya.
Nainis ako sa ugali niya. Hindi ko maisip kung bakit kailangan naming maghanap buhay, maghanap ng basura, ng bote, ng lata para lang meron kaming panggastos din. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier Kwarta Padala at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers arong among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form, kauban ang donasyon, ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Kinsa ang tawo nga pinakadako og impluwensya sa imong kinabuhi? Kanans ako yung papa jud noon kay kanans maski nagkinaunsa ko, maski naglisod ko, ang kakanas akong papa na-adjud siya din ha, permi na ako. Greatest influence in your life? I think for now is, except the Lord Jesus Christ, is my pastor. He really preached from his heart, and it's a great thing. It's a great privilege to be part of his ministry. And I'm in the ministry right now because of his teaching and his preaching as well. Pinakadako nga impluwensya sa iyong kinabuhi ron? My family. Ngano man? Kay gitagaan ko nila support. So kung wala ka nila tagaan og support, di ka ganahan nila? Ganahan ng gihapon. Ganahan lang gihapon. Ikaw, Eloisa, kinsa may pinakadako nga impluwensya sa imong kinabuhi? My family. Okay. Nangupya sa kag-answer. Joke. Nga naman? Because without them, I don't have a chance to be here in the world. Person with the greatest influence in my life, I guess that would be Jesus. Because, of course, he's my savior, he's my father, he's the guy I follow. He's like God. He's the one I love, the one I'm focusing on. And when you experience God's presence, you know, when you worship, it's like you feel like you don't want it to end. Akong parents good kay dinha jud ko mukuha nila og advice unya sa tanang advice po nila nga wa nako sunda diha po ko naka-commit og greatest nga mistakes. Isa may tao nga pinakadako og impluwensya sa imong kinabuhi og ngano? Ang akong mama. Kay ngano man makain ka imong mama? Siya may pirmi sa akong kiliran sa gamay pa ko. Sa may pinaka-nindot nga natudlo niya sa imuha nga aning shape gyud sa imong kinabuhi. Tama sa pagkuag mayong pamatasan o pagrespetar sa sig kaingon. Ay, ikaw talagang bata ka, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Dahil sa bisyo ng ama, ay lumaking puno ng puot si Alex. Pinalala pa ito ng kawalan ng suportang pinansyal mula sa ama, kung kaya't napilitan siyang magtrabaho sa murang edad. Nainis ako sa ugali niya. Hindi ko maisip kung bakit kailangan naming
hanap buhay, kailangan naming maghanap ng basura, ng bote, ng lata para lang meron kaming panggastos din. Pagka nakabenta kami nung kinuha namin, aming baon na yun. Naitawid niya ang sarili hanggang high school gamit ang kakarampot na kinikita bilang baon. Ngunit, binilinan na kami na after high school, kami nang bahala sa sarili namin kung sino ang makakapagtapos ng kolehiyo. Dahil dito, nawalan na siya ng pag-asa na may mararating sa buhay. Kung ayaw nyo kaming pag-aralin, wala kayong concern sa amin, hindi na rin ako mag-aaral. Kaya napunta ako sa barkada at napunta ako sa mga maling direksyon at mga bisyo. At nalulong na nga sa droga at alak si Alex. Gusto kong mangyari, masira ang buhay ko at pag nasira ako, masisira din sila bilang magulang. Yun lang ang nais kong ipahatid na mensahe sa kanila. Subalit biglang umikot ang kanyang buhay nang kanyang tulungan ang kaibigan sa pagtotono ng gitara. Yung palang pupuntahan naming bahay, house church, doon na sila nag-fellowship. Nung nandun na ako, kinausap na ako ni Mami Bernadette. Tinanong ko siya kung alam niya na yung Panginoon, hindi pa. Dahil nung panahon na yan, nagdududa na ako. Naitanong ko sa kanya kung mapapatawad pa ba ako ng Diyos. Pero nahalata ko nga siyang parang sawa na siya, parang ayaw niya na makinig. Pero ako makulit. At nung araw ding yun, tinanggap ni Alex si Jesus bilang tagapagligtas. Pag-uwi ko ng bahay ay gutom na gutom ako sa salita ng Diyos. Nanibago yung mga kasama ko sa bahay. Bakit gusto kong magbasa ng Biblia? Dala ng kanyang alab para sa Panginoon, binahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kapamilya. Si nanay ko ay nagtaas ng kamay tapos yung dalawang kapatid ko at tinanggap nila si Lord. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggap, pagkasuklam at pag-uusig naman ang sinukli ng ama. Ang tatay ko umalis sa bahay namin, dala-dala yung kanyang mga gamit. Nainis yung tatay ko sa amin dahil iba ng relihiyon daw namin. Sa kabila nito, hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Alex. Sabi ng aming pastor, preach ka sa young people. At ako'y pumunta doon sa tatay ko at sabi ko, Tay, attend ka ng young people fellowship namin. Tingnan mo kung magaling ako magsalita. Ang sabi ng tatay ko, sige, pero sabihin mo kay pastor na huwag aalisin yung sigarilyo ko. At sa pagkakataong ito, ay naganap ang matagal na niyang idinadalangin. Si tatay lumapit sa harap at sinabi niya, nung time na yon, nung oras na yon, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Na-realize ko siguro ang prayer, pinagpipilila ako na kung convict din ako sa kasalanan. Magmula noon ay nagsilbing gabay ng ama si Alex sa pagtahak ng landas tungo sa Diyos. Dahil naging spiritual father niya ako. Habang tinuturuan ko siya at ako rin ang nag-commission sa kanya bilang pastor, isang napakalaking blessing sa Panginoon na nakapagdala ka ng magulang at naging lingkod pa ni Lord. At di naglaon, pinuspos ng biyaya ang buhay ni Alex. Nakapagtapos ako ng AB Psychology sa Philippine Normal University through scholarship ng isang pamilya. Nakapagtapos din ako ng Master of Arts in Ministry through an scholarship. Na-discover ko sa Christian life ko na nung mapatawad ko na ang tatay ko, naging Christian na siya, naging Christian na ang nanay ko, wala nang hadlang para sa blessing ng Lord. You know what, partner? Ang balay is really the first school. And then kita, especially if we are parents already, ang atong role is to become a mentor or kanang muhatag og giya or direksyon sa mga anak or sa mga tao nga nagpalibot nato. That's right. Apan the only problem is that when we try to guide other people, pero ang atong kinabuhi wala say direksyon, wala tay credibilidad, wala tay integrity to teach. So it is very important, no, sa atong mga viewers karon that they understand nga sa dili pa ta makahatag og maayong direksyon sa mga atong mga anak, sa mga tao nga nagpalibot nato,
kinahanglan abrihan nato atong kinabuhi and let Jesus in, because it is only through having a relationship in Jesus nga iya tang magiyahan pinaagi sa iyang pulong, no? Because in the Bible, it contains the guidelines on how to live a godly life, kung saan mo panginabuhi nga righteous ug matarong og dili sa lawayon. And when you live a righteous and a godly life nga nagsubay sa pulong sa Ginoo, you can be sure nga ang imong example, ang imong paggiya ngadto sa imong mga anak ug sa imong mga tawo nga nagpalibot nimo, it will also be correct. Right. So that's really a challenge for a lot of people today, parents or even leaders at home or teachers, nga dili lang sila dapat nga maayo maistorya, but that their life should be guided by the principles that is found in the Word of God. After all, partner, ang buta, dili man makagiyasan sa buta. So kinahanglang iable ang atong mga mata o ang Ginoo ra gyud ang makatabang nato ni ana. So today, if you're here and if you're watching and you're listening to this program, amo ta mong gina-encourage to receive Jesus as Lord and Savior of your lives, na siya mao'y mahimog mugiya, mutudlo, o mentor sa imuhang kinabuhi. If that's you today, join us together with Ivy in prayer. Father God, akong giangkon na ako mo'y makasasala. I ask, Lord God, for your forgiveness. I ask, Lord God, that you will cleanse me and wash me from all sin, Lord God. Ug sukad ni ining adlaw, Lord God, gidawat tika, Lord God, na tagapagluwas sa akong kinabuhi, na ikaw mo'y maddaog kausaban sa akong kinabuhi, Lord God. Lord, maminaw ko nimo sa imong pulong, musunod ko nimo, ug ikaw mo'y mugiya sa akong kinabuhi. This I pray in the name of Jesus. Amen and amen. If you prayed that prayer with us, palihog na lang tag-text of oo, space, kausaban, and send it to the numbers that are flashed on your screen right now. More lessons from the School of Life when we return. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo og inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Hindi ko po nakilala si Ma'am Marlene, siguro po tambay pa rin po ako. At saka siguro po makakapag-asawa na po ako ng hanggang ganun po. Sabi niya, Dad, kinukwento kita sa mga kaklase ko, tatay kita. Pinagmamalaki kita doon sa mga kaskwela ko. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglan og kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700, toll-free. We're here 24/7. Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban. Guro ang naghahanap ng kanyang estudyante. Hindi pa sa classroom nagkaklase. At ang mga pwedeng sumali, walang pinipiling edad, basta't nais matuto ng libre. Ito ang gawain ng isang mobile teacher na gaya ni Marlene. Mobile dahil siya mismo ang nagtutungo sa mga malalayo, tago at mahihirap na lugar upang maturuan ng libre ang mga taong hindi pa nakatapos o nakatungtong man lang sa paaralan. 8 taon nang ginagawa ni Marlene ang ALS o Alternative Learning System sa bayan ng Liliw at Louisiana, Laguna. Akala ko yung adventure, masaya ganon.
Pero nung nag-uumpisa ako, doon na ako nag-uumpisa rin umiyak. Ang hirap dahil yung sakripisyo bago ako makakuha ng learner, yun yung isa sa pinakamahirap na challenge na maglalakad ka buong maghapon. Minsan na makukuha mo lang 2, 3 na mga estudyante. Bukod pa sa hirap na dinadanas niya sa pagtuturo, pagsubok din kay Marlene kung paano pangangasiwaan ng oras para naman sa kanyang pamilya, lalong higit sa kanyang 2 anak. Talaga pong mahirap. Nagagawa ko na mag-tutor sa kanila pag may mga project lang, yung mga pangmatagalan pang isasubmit. Pero yung daily activities in their school, lalo na yung mga meeting, napaka mabibilang sa daliri yung mga na-attenan kong meeting. Subalit tulad sa mga pagsusulit, ipinasa ni Marlene ang lahat ng test sa kanyang buhay dahil sa isang bagay. Actually, pwede na akong huminto kung wala ang Lord. Pero once na God touched my heart na bigyan ako ng passion na magpatuloy, talagang siya lang yung nagiging driving force ko. Pag nakikita ko na yung maraming nangangailangan, so nagpapatuloy ako. Masasabi ko kaya ako nagpapatuloy dito dahil nakikita ko ang Lord sa mga taong dapat kong bigyan ng serbisyo. Kasi even God, minahal niya ako. So ganun din dapat na iparamdam ko yung pagmamahal ng Diyos para sa iba sa kanila na nangangailangan. Patunay ng pagsisikap at dedikasyon ni Marlene ang 2 sa kanyang mga naging estudyante na sina Catherine at Josefina. Malaki ang tulong niya sa akin, gawa ng, siyempre nga, natuto ako. Pati yung pangarap ko sa buhay ko na ako makakaroon ng diploma na, yung certificate ng high school, ay naibigay niya sa akin sa pagtuturo, sa matyagaan niyang pagtuturo sa akin. Hindi ko po nakilala si Ma'am Marlene, siguro po tambay pa rin po ako, bahay lang. At saka siguro po makakapag-asawa na po ako ng mga ganun po. Taong 2008 ay kinilala si Marlene ng Department of Education bilang isa sa mga most outstanding mobile teacher. Isang karangalang hindi matutumbasan ng pera. This is my opportunity to serve people. Kahit wala po ako sa posisyon bilang politiko, kaya ko pong makapaglingkod sa pamamagitan ng bagay na ito. Tunay na isang kabayanihan ang ipinapamalas ni Teacher Marlene. Hindi lang po siya pangalawang ina para sa akin. Kumbaga, isang bayani na rin po. Dahil marami na rin po siyang sakripisyong nagawa. Sa lahat ng sakripisyo at tagumpay na kanyang pinagdaanan bilang isang mobile teacher, ito ang natutunan niya sa lesson plan ng buhay. Ang pinakang nais ng Panginoon ay magamit natin ang buhay na ito hindi ng kapaki-pakinabang, hindi lamang sa pangsarili, kundi para din sa iba. Without God, I am nothing, I have nothing. But with God, I can do all things through Christ Jesus. You know what, partner? Kada usa nato gihatagan gyud ta og gift og talent gikan sa Ginoo. Pero kaning mga talent o gift, it's not intended to be used for our own selfish benefit. Very true, partner. As a matter of fact, there's an old saying that goes like this, na ato kunong kinabuhi is God's gift to us. And what we do with our lives is our gift to Him. One thing pagid ani kanindot ni Marlene, partner, is that she does not only make sure nga iyang gamiton ang kaning gift, no, to serve others, but iya yung gisigurado nga ang iya sang anak wala sa niya malimtan. Tungod kay ang tendency mga good partner is that you could be serving others, pero at the expense of your own family. No, na uban din ha. Pod nga kanang very successful gawa sa balay. Pero busy sa kaayo. Busy kaayo, but walay panahon sa mga anak. So it is also very important that we balance our service to the Lord or our ministry or our, you know, the way we help other people. Balansihon na siya sa atong pag-atiman sa atong families. Yes, partner. In fact, the first classroom is our home. Yes. Kung wala gani atong mga ginikanan, unsa na lang atong mga batanon karon, ma-orphan sila, they will be fatherless. Kung kini si Marlene gi-admire sa iyang mga estudyante, kini si Ramon manahan dinalook up sa iyang anak o sa iyang mga igsoon. Pero partner, before he became a sense of pride, kini si Ramon mangingilad, babaero, sugaron, ug hilig mang dispalko. So ato karong tan-awon kung unsa ang nahimong yawi sa iyang kausaban. Nagkaroon ako ng interes sa manok at nagkaroon ako ng interes doon sa labanan, doon sa ruweda. At doon sa sabungan na yun, maligaya ako dahil maraming tao. Ang tawag sa akin, Boss Ramon. So yun ang gusto ko na pinagpapahalagaan ako. Kaya lagi ako bumabalik-balik. Nasubukan ko pumusta ng 77,000, 110,000. Natatalo ko minsan ng mga 200,000. Anong gagawin mo? Hindi ka naman uuwi. Gusto mong bumawi. So doon ko natutunan pumunta ng kasino. Doon ko na natutunan magsanla ng mga sasakyan, mga lupa at bahay.
Namalayan ko na lang, nalanos na lahat. Isang beses umuwi ako sa bahay, papasok yung anak ko umaga. Nagkataon ng mga panahon na yung talong-talo ko. Wala akong kapera-pera sa bulsa. Ang yabang ko sa sabungan, pumupusta ako ng mga libo-libo, 10,000, 20,000. Yung anak ko, papasok maglalakad. Nag-deteriorate na yung health ko. Marami na akong sakit, rayuma, yung halos hindi ako nakakalakad, hanggang sa nagkaroon ng tubig yung tuhod ko. Nag-birthday ako, putol ang ilaw ko, wala akong kasama, umiiyak ako. Sabi ko, ano nangyari sa buhay ko? Ba't nagkaganito? Total, sabi ko ganun, wala na rin lang akong halaga, wala na rin lang akong pag-asa. Gusto ko na magpakamatay. Ang sabi sa akin nung boses, iputok mo na sa ulo mo para matapos ka na. Total, pagod na pagod ka na eh. Meron akong nakitang poster, nakalagay doon, I will sail with Christ till the end. Sabi ko, hindi nga ako bibitaw sa'yo kahit ano mangyari. Sa hangaring magkaroon ng lunas ang buhay, kahit paika-ika, pumunta si Ramon sa isang healing crusade sa Quezon Memorial Circle. Sabi ko, hindi kita kilala. Pero kung ikaw ang Diyos na buhay, magpakilala ka sa akin. Tulungan mo ako, kaawaan mo ako, paghimalaan mo itong buhay ko. Itong bulok na buhay na to, na wala ng pag-asa. Lahat ng hakbang kong ginawa, puro sa masamang bisyo, puro sa kasamaan. Iisa lang ang alam kong tama akong gagawin, yung ibigay ko yung buhay ko sa'yo. Gamitin mo itong buhay na to. Dumating na rin yung point na nagpunta ako sa chapel. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako makagawa ng mabuti. Kasi all throughout my life, ginahiya ako ng mga magulang ko. Puro masamang bisyo yung ginawa ko. Gusto ko rin maranasan gumawa ng mabuti. Tulungan mo ako. Kinabukasan, doon na nangyari na merong nakaiwan ng black jacket sa conveyor. Meron mga pera. Nasa mga worth 1 million siguro. Pare, si Mr. Lubiano. Pangalan nito eh. Page ko. Dali, hawakan mo ha. Habol ako sa page ha. Incoming passenger Lubiano, can we check your jacket at the Customs Collector's Office arrival area? Ako po si Mr. Lubiano. Mr. Manan po, mabuti ba? Nandito pa kayo, hindi pa kayo nakakalis eh. Maraming salamat po. Akala ko lahat ng ipon ko mapupunta sa wala. Nandito ka pa eh. Ito, konti pa po yan. Sir, wag na. Salamat na lang. Trabaho lang po. Maraming salamat sa inyo. Pinarangalan sina Ramon at Manolito Alano sa katapatang ipinamalas. Na-publish pa ito sa dyaryo. Yung ano sa akin ng nanay ko, tumawag sa akin sa telepono. Congratulations, anak. I'm proud of you. Pagkatapos, yung anak ko nagkwento sa akin. Sabi niya, Dad, kinukwento kita sa mga kaklase ko, tatay kita. Pinagmamalaki kita doon sa mga kaeskwela ko. Pagkatapos, tumawag sa akin yung mga kapatid ko, Kuya, nabalitaan namin nangyayari sa'yo dyan. Kinukwento ka namin doon sa mga kaibigan namin doon sa Amerika. Pinagmamalaki ka namin. Kapatid ka namin. Yun yung first days ko na gumawa ng mabuti. Nananarasan ko, pinagmalaki ako. Hindi na nila ako kinakahiya. Ang karanasang iyon ang simula ng paggawa niya ng mabuti sa kapwa. At ito'y nagbunga nang ma-promote siya bilang hepe ng Entry Processing Unit sa NAIA Pair Cargo Warehouse. Makalipas ang 7 taon, muli siyang na-promote bilang hepe ng Entry Processing Division. Doon sa paggawa ng kabutihan, dumami ang mga kaibigan ko, sumaya ang buhay ko. At pinagtiwalaan ako. At yun, naintindihan ko, pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Sa salita ng Diyos, natagpuan ni Ramon ang lunas sa kanyang pagsusugal. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bumitiw sa tanikala ng pera at sugal si Ramon. Bagkus pinili niyang kumapit sa Panginoong Diyos. Ang dating mga hawak ko ng manok, bote ng alak, bewang ng babae. Pero ngayon, ang lagi kong hawak-hawak, Biblia. Dati ako nagpupunta sa mga sabungan. Ngayon naman, alipin na ako ng Diyos. Lahat naman ng lugar pinupuntahan ko kung saan ako pwedeng magpakilala ng Diyos.
ng buhay na Diyos. Sa Drug Rehabilitation Center, sa Muntinlupa, sa Detro, sa Pasay Jail. Ipinapahayag din niya ang salita ng Diyos sa mga kasama sa Bureau of Customs. Sila mismo'y saksi sa pagbabagong nangyari sa buhay ni Ramon. Unti-unti na rin niyang inaakay ang mga anak at magulang sa Panginoon. Pagmula nung nakilala ko ang Panginoong Diyos, hindi nga lang siya nakikita, pero nalalaman ko at nakilala ko na siya ay buhay at siya ay tapat na kaibigan at siya hindi tumatalikod, lagi siyang nandyan, sasamahan ka niya, basta marunong ka lang magpakumbaba. Ipinakikilala ang biogas na produkto ng pinagsama-samang nabulok na basura mula sa kusina, palengke at maging sa mga sakahan. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you 24/7. Inyo bang pananaw sa basura kay negatibo? Sore eyes? Baho? Or salot sa environment? Well, para kay Danny, lahi ang iyang pananaw. Let's find out how Danny turned organic waste into biogas. Magkano na ba ang gas ngayon? Naglibot-libot kami sa Kalakhang, Maynila upang magtanong kung magkano na ang presyo ng isang tangke ng gasol. Siyempre, nag-a-adjust kami sa pagluluto, yung medyo na namin, yung mga malalambot lang, hindi sa gasol, doon sa sa kahoy. Pero yung hindi ko alam. Po sa mga pagluto namin, ng mga pagkain, kailangan namin magtipid ng gas. So yung ate, anong epekto naman? Kaya ganun din magtitipid na lang po kami. Sobrang taas na po kasi yung instead ng 1 kilo, nagiging 3/4 para lang makasya yung budget. Nag-adjust po ako ng pagluluto ngayon. Mamimili kami ng kunyari, sample lang, mamimili kami ng karne, 2 kilos, ganyan. Ngayon, lagi 1 kilo. Gusto mo bang makatipid? Ang kailangan mo lang ay mga pinagbalatan ng prutas, gulay at iba pang organic waste sa iyong kusina. Talaga? Ipinakikilala ang biogas. Ang biogas ay mula sa methane gas at carbon dioxide na produkto ng pinagsama-samang nabulok na basura mula sa kusina, palengke at maging sa mga sakahan. Paano ba ito ginagawa? Matapos paghalu-haluin ang mga organic waste, ay ang susunod naman na kakailanganin ay ang digester. Ayon kay Danny Hake, Managing Director of Hydronet Consultants, ang digester ay isang lalagyan na walang oxygen, pagkat sa kawalan nito ay saka lamang lalabas ang methane gas na halo sa carbon dioxide para maging biogas. Depende sa gagawa ng digester ang espasyo at lalagyan na nagagamitin, at para kay Ginoong Hake ay 2 drum ang kanyang ginamit. Paano naman kung di ko kayang gumawa ng digester? Don't worry, meron pa kaming panibagong suhestyon para sa iyo. Talaga? Ang paper charcoal. Napakasimple lang gawin ito. Ayon kay Joan Hake na isang socio-economic specialist. Ang gagawin, unitin ang mga papel. Matapos ito ay ibibilad ang binilot na papel sa arawan at kapag matikas na ito ay saka hihilahin ng stick at ibibilad muli.
Ayan! Oo, at mahal nga talaga ang gasol ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, palagi ka nalang maghihigpit ng sinturon. Gawin mo lamang ang ilan sa mga practical ways na ito para hindi ka lamang nakatipid, nakatulong ka pa sa kalikasan. Ako yung humahanga sa kanya eh. Talagang malaki yung naging impact sa akin personally ng buhay ni Chris. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban! Volunteer, teacher ug hygiene demonstrator. Mao kini si Chris Valdez. Pero what really amazes me is that he is only 10 years old. Ato karong lantawon ang story of the little teacher from Cavite City. Ako po si Chris B. Valdez po. 10 years old po, pinakabatang volunteer po ng Dynamic Teen Company po. 4 na taon ng volunteer si Chris sa grupo ng Dynamic Teen Company, ang grupong nakilala sa Cariton Classroom ni Efren Peña, Florida. Trabaho ko po sa Dynamic Teen Company. Ako po yung nagtuturo po ng hygiene demonstrator po, kung paano po yung tamang paghugas po ng kamay, yung pagsisipilyo at pagpapaligo. At nagagamot po ako ng sugat ng mga bata po. Buong pusong ginawa iyon ni Chris sa mga kapwa niya bata. Dahil isa rin siya sa mga batang taga-dump site na dating tinutulungan ng grupo ni Efren. Dati po, ako po yung tinutulungan po. Ngayon po ako na po yung tumutulong po. Masaya po dahil nakakatulong po ako sa kapwa ko po bata po. Ano naman kaya ang masasabi ng ating 2009 CNN hero na si Kuya Efren kay Chris? Grabe, malaking pinagbago niyan. Dati kung sarili lang iniisip niyan ngayon, hindi lang, una pa yung iba ang bata kaysa sa kanya. Ang ginagawa niyan ngayon, nagtitinda yan ng candy sa church, sa school, sa mga kaibigan. Tapos nag-iipon yan simula January hanggang November. Tapos pagdating ng December, babasagin niya yung alkansya niya, yung mga inipon niya. Tapos bibili siya ng mga tsinelas saka regalo. Tapos sa December 26, birthday niya yun eh. So pag December 26, tuwing araw ng birthday niya, pupunta siya sa kalye. Dala-dala niya yung mga tsinelas na yun at regalo, bibigay niya sa mga children. Sa kabila ng tinatamasang pagkilala at tagumpay, saludo si Kuya Efren kay Chris. Ako yung humahanga sa kanya eh. Kasi, kumbaga, wala sa kalingkingan nung experience niya yung na-experience ko eh. Yung life niya talagang sabihin ganun ka-traumatic. Pero kung gaano siya nag-move forward, bumangon nali, yung tatag ng loob, yung kabutihang asal, lalo na yung pananampalataya sa Diyos. Talagang malaki yung naging impact sa akin personally. Yung naging impact sa akin ng buhay ni Chris. Kaya may mensahe si Kuya Efren sa kanilang youngest volunteer. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon, yung mga ginagawa mo kahit bata ka, di mo hinayaang maging hadlang yun para pagbigay ka ng ambag sa lipunan, sa mga bata rin na kagaya mo, katulong sa iba kahit mahirap ka, sa mga pinagdaanan mo. Kita namin kung gaano ka bumangon at ngayon ibinabalik mo sa iba. Talagang it's really inspiring. Ito naman ang mensaheng nais iparating ni Chris sa mga bata at maging sa kanyang hinahangaang bayani. Ang pangarap ko po paglaki ko po maging teacher po, kagaya po ni Kuya Efren po. Ang mensahe ko po sa mga batang nawawalan na po ng pag-asa, huwag po sila bumitiw po. Magbasa po sila ng libro palagi po at sana po maging mahigpit po yung tiwala po nila kay God po.
know what, partner? Teaching is really about passing on what you have experienced or what you have learned. No, mo ni ang experience ni Chris, kita niya ang behavior nga gidemonstrate sa iyang mentor nga si Efren. So at the same time, mo sa iyang gipakita sa mga bata nga iyang gitudluan, yes, iyang giduplicate. So very important sa partner kay we have to be very careful about what we do in life tungod kay whatever we do unknowingly mo na din atong ginamodel sa uban. Yes, we have an influence sa other people even if aware ta ani or dili. So we really have to be careful that ang atong i-model is only positive qualities. That's right. I also found out, partner, na ang teaching DI is not just a job. Dili na niya siya trabaho, but this is actually a passion. Yes. No, nakinahanglang ganahan, ganado kay kasi mong ginabuhat, unya doon na kay kasing-kasing para mutabang sa mga batanon kay grabe ba yung education problem dito sa Pilipinas. But we see in these mentors and in these teachers a quality type of teaching tungod sa ilang kasing-kasing because of their heart and their passion to serve people. That's right. And I think partner passion is also something nga imong ma-inherit, no? Imong makuha pod from matakdan ka, no? Similar to what Efren has shown. You know, that's very true, partner, na nagi ipasa sa mga estudyante. Unya, this is also familiar in the Old Testament, no? Sa olden times, kay doon ay teacher-to-student relationship. Which is very important. Which is very important. Just like ang nahitabo ni Eli to Samuel, Paul to Timothy, and Elijah to Elisha. And kaning mga men became greater than their teachers because of the anointing that was passed to them. So, maayo jud kaayo ang ginabuhat sa itong mga teachers, right? They're passing the baton to our students today. Pero kabulo ka, partner, you know, we see the importance of relationships, of the teacher-student relationship. But if there is one teacher, if there is one mentor, partner nga, angay gid saligan because he is perfect. Dili gid siya masayop sa iyang itudo nato. That is no one else but God Himself. You know, makasalig yun ta that if we give our lives to God and allow Him to mentor us, we can always be sure nga mainsakto gid ang dagan sa atong kinabuhi. Ug mao na ang ginaingon sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Ug higugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong gahom. Ug kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw magpaibabaw sa imong kasing-kasing. Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa magalakaw ikaw sa dalan ug sa imuhang paghigda ug sa imong pagbangon. Ug sa English pa, partner, it says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise." Dako kaayo among pasalamat sa very relaxing Beer Resort for accommodating us. We hope that you enjoy this show. In the meantime, mo ni siya ang dapat niyong atngan sa sunod nga episode sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, The 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!